Sa balunggay pa lang sir ha, pinag-usapan natin 300 na klaseng sakit. No? Pagdating naman po sa mga vitamins, yan. Sa vitamin C, para kang kumakain ng 7 oranges sa malunggay pa lang po yan. No? Pagdating naman po sa itong potassium, para kang kumain ng 3 pirasong saging. Sa calcium, para kang uminom ng 2 basong gatas. No, naparami pa. O sa vitamin A, para kang kumakain ng 4 na carrots. Mapakarami. Sa balunggay pa lang po yan. So, pangalawang sangkap, sili. Kilalang sili? Yes. Ang sili, ang alam ko lang nito dati, ay maanghang. Pang ano ka sausawan? Pag-ihaw ka, gagawa ka ng sausawan. Yan ang sili. Sarap yun. Yun lang alam ko, ang sili, anghang. Pero ang sili pala, meron siyang tinatawag na capsaicin. Ang capsaicin po, ang trabaho sa ating katawan ay binabasag niya yung namumuong dugo sa ating mga ugat. Kaya yung aking varicose nung una sa katatrabaho ko, ngayon gumagamit ako ng First Vita Plus. Tingnan mo kung meron pa. Yung sa kamay ko, tingnan mo kung meron pa. Isa akong construction worker, pagod ang trabaho, mahirap, mainit, no? Pero nung gumamit ako ng First Vita Plus, lahat ng karamdaman ko plus out, alis lahat. No, nung nagtatrabaho pa ako, yung hypertension ko, binibigyan ako ng doktor ng yung pangpapakalma lang, Calci Block ang tawag. Calci Block. Maintenance na po yun. Bakit sinasabing maintenance? Sabi ng doktor maintenance. Kasi sir, hindi nila tiyak ang kagalingan. Kaya ang tinatawag nila sa gamot, na pag sinabi kasing gamot, dapat pag uminom ka sa gamot, kagalingan ang resulta. No? Kagalingan. Pero bakit ang tawag nito maintenance ang tinatawag? Hindi kasi nila tiyak na gagalingan. Pangpakalma lang. No? Pag sinabi kasing gamot, nakakagaling. Bakit di gumagaling? Maintenance ang tawag. Pero dito sa First Vita Plus, pag uminom ka ng First Vita Plus, nandyan yung dahon ng sili. Yun po ang tumutulong sa ating kalusugan. Lahat ng mga baradong ugat mo, babasagin niya yung mga namumuong dugo, mga kolesterol, babasagin niya yan, yung mga kulay dilaw, babasagin niya yan para maganda ang ating blood circulation. No? Pag maganda ang blood circulation ng tao, sir, energetic siya, nandun sa kanya lahat. Ang lahat ng mga nutritional kain mo, ipapasa niya lahat ng sistema sa ating katawan. May distribute niya kagad. Ibig sabihin, ang tao walang sakit. No? Walang sakit kasi ang nutrition na nagsusuporta sa lahat ng parte ng ating katawan mula dulo ng buhok hanggang dulo ng ating kuko, ang dugo ang nagdadala. Siya ang nagpapasa kasama ang oxygen. No? Kung meron kang diferensya sa ugat, delikado. Meron kang tinatawag na ibang sakit, either hypertension o kaya mataas yung cholesterol mo, aneurysm. Marami ka maramdaman. So maganda sa First Vita Plus, nandito yung sili na makakatulong sa ating blood circulation. No, ano ang benepisyo? Joint pain, maganda to sa may mga rayuma. Kaya rayuma, arthritis, stroke, heart attack, ulcer, varicose veins, at saka dysmenorrhea para doon sa mga kababayan. Dysmenorrhea, yung irregular menstruation nila, high blood, yan, diabetes. No? Sa sili pa lang po yan, sir. Dinagdagan pa ni 300 na klaseng sakit si malunggay. No? Kaya maraming nagtataka. Marami nang inaayawan sa doktor pag uminom ng Vita Plus, guminhawa. No? Guminhawa. Pero hindi po kami gamot, sir, ha? Hindi po gamot ang First Vita Plus. Nakakatulong lang po siya sa mga taong may karamdaman. Tinutulungan niya ayusin ang sistema ng katawan mo. No? Yung mga barado, inaalis. Yung mga dumi, tinatanggal. No? Ang pangatlo, saluyot. Kilalang saluyot. So, ang saluyot, kilalang to. Kilalang to siya sa mga tinatawag natin na lubricants kasi madulas kasi yan. So, ang dulas po ng saluyot, sir, maganda po to sa ating katawan. Espesyalista diya sa ating bituka. No? So, ang dulas ng saluyot, siya po nagsisilbing sabon sa ating bituka para makaiwas tayo sa colon cancer. Ano po ba yung nagsisimula yung colon cancer sa simpleng constipation na tinatawag? Ano yung constipation? Yung hindi normal ang pagdumi mo. No? Ang normal kasing na pagdumi sa isang tao,
3 beses siya dumumi sa loob ng isang araw. Normal po yun. Kasi ang kinakain natin sa umaga, idumi sa tanghali. Ang kinakain sa tanghali, idumi sa gabi. At ang kinakain sa gabi, idumi sa umaga. Ibig sabihin may 3 beses ka na dapat dumumi. Normal yun. Pero sir, pag 3 beses ka dumumi sa loob ng isang linggo, constipated ka. Bakit? Pigil na pigil yung pagdumi mo kasi yung mga pagkain mo sa loob, pagkain mo nasa loob ng bituka mo, wala siyang lubricant. Ayaw niyang umusad para lumabas kasi nakakapit. Isa sa magpa-constipation sa tao, mahilig kumain ng karne. Mahilig kumain karne, sir? Minsan, pag meron, pero hindi gano'n. Anong madalas kinakain? Gulay. Gulay, isda. Salamat po sa Diyos na kumakain ka ng gulay. Kasi ang tao pag kumakain ng gulay, sabi pa nga nung una, iwan ko kung nakarating pa sa tainga mo, panilig mo. Sabi nung una ng mga matatanda, kung gusto kang humabang buhay, kumain ka ng gulay. Narinig nyo pa ba yan ngayon? Narinig pa rin. So, ibig sabihin, yung kasabihan ng mga matatanda nung una na isalin, na ipasa pa natin hanggang ngayon. Kasi narinig ko pa rin yan eh. Pero ngayon, sir, nabasag na. Hindi nakakainin. Iinumin na lang. No? Alin ba yung mas maganda? Gulay kakainin para humabang buhay or gulay iinumin para mas lalong humaba ang buhay? Iinumin. Ito na po yun, first plus. Iinumin na lang po. Hindi na siya gugulayin. Iinumin mo na lang po. Okay, mamaya paliwanag ko yan. So, ang benepisyo naman po ng saluyot ay maganda to sa constipation. Yung hirap dumumi. No? Tapos, tumor. Yung mga bukol-bukol, lahat ng klaseng bukol sa katawan, sir, cancer po rin siya. Hindi man siya mabubuo na bukol kung hindi po siya cancer. Lahat ng klaseng bukol. Saan man yan tumubo ng parte sa katawan po, pag yan ay bumukol, cancer po yan, sir. No? Tumor, cancer, kabag, lagnat, ayan, infection sa pantog, kidney problem at saka UTI. So, ang nakakatulong sa aking UTI, isa po si saluyot. Ang pang-apat, oray or colitis. Kilala mo si oray? Hindi ko ano yung oray na yun. Ako hindi to kilala. Kilala ko siya, kaso lang hindi gulay. Kilala ko siya as adamo. Pagkain ng baboy to, no, doon pa ko sa Cagayan de Oro, pinapakain ko yan sa baboy. Kung makakita ako ng maraming ganito, doon ko ilagay yung baboy. Isang oras, ubos yan. No? Oray, yung spinach. Kudya pa ba? Itong pumapa sa masakan. O minsan makita natin dyan sa daanan, kahit saan lang ito tumutubo. Saan lang yan? Walang season yan. Masarap to sa munggo, sir. Magulay ka ng munggo, halo ba Kahit ito? magtula ka ng isda. Tanggal ang langsa sa isda ito. Sarap yun. Maganda to. Alam siguro niyo. Okay. Labong. Maganda sa labong. Alam mo labong, kawayan. Kawayan. Partner siya. Saluyot yan at saka labong. Ayan, okay. Tuloy natin. Ang oray or colitis, maganda naman po to sa ating respiratory system. Sabi ko kanina, kung natandaan mo, yung hangin hindi tayo makaiwas dyan. Lahat ng pollution doon sa labas, mga binubuga ng sasakyan, carbon monoxide, kasi yun sir, polluted yun, pollution yun. Hindi yun pwede sa ating katawan. Pero sa pamagitan ng ganyan, hinihigop niya, ipasa sa'yo para guminhawa ang pakiramdam mo. Yun nga lang, ang hangin pag dumampi sa balat natin, ginhawa ang pakiramdam, hindi tayo makaramdam ng init, no? Pero pag hinga natin, sasama yung pollution sa loob ng katawan. Ang maapektuhan ang ating baga. Nagsisigarilyo po ba, sir? Ay, salamat sa Diyos. Salamat na maraming salamat sa Diyos na hindi ka nagsisigarilyo, sir. Bakit? Alam mo ba, sir, ang sigarilyo, isang stick ha? Isang stick lang, sir. Hindi isang lima, isang pakitik, isang stick. 3,000 chemicals ang nandoon. Marami pala. 3,000 chemicals. Isang chemicals ang nandoon, yung tinatawag natin na muriatic, na panglinis man lang yan sa CR. Bakit nandoon sa ingredients sa sigarilyo? Di ba? Chemicals yun. Pangalawa, itong tinatawag na nicotine. Yung nicotine, yun naman po ang nagpapa-addict sa tao. Kasi ang nicotine, nagre-register yan sa ating utak. Nagre-rehistro yan doon. Mag-create siya ng tinatawag na manana habit ba? Manana habit. Tuwing kakain, after ng kakain ang isang tao, hinahanap niya sigarilyo. Naka-register sa utak yan.
Kasi kung hindi niya sundin yung sigarilyo, tutulo laway niya. Addiction ang tawag doon, sir. Yun yung cause ng tinatawag na nicotine. Di ba? O pangalawa, yung usok niya, cause ng ano sa baga, cancer. O di ba? So hindi maganda. Salamat to sa Diyos na hindi ka nagsigarilyo. Hahaba buhay mo, sir. Okay, tuloy natin. Ang uricolitis, tinatawag ito, ang uricolitis, maganda siya sa mga may hika. Bakit? Bibi pa ngayon may hika na dahil yan sa hangin. Barado ang baga, punong-puno ng pollution ang baga. Yung mga plima nakakapit doon, hindi lumalabas. Hirap mailabas. Hirap mailabas. Pero maganda, sa First Vita Plus nandito si Oray. Lililinis ang ating baga. Kung minsan may mga bata na hikain, kahit mga matanda na hikain, pag uminom ng First Vita Plus, maglaklak nito, sir. Yung plima na nagpapahika sa loob, ilalabas yun. Isusuka yun. O di kaya pag-ubo, kasama plima. Ang nagpapahirap sa baga, sir, na mag-expand para magpundo ng oxygen, yung plima. Pansinin nyo, bagay, di nyo ako nakita ko kasi to, na ang isang tao na may hika, pag ilabas yung plima, nako sir, pag baka dikit yan, hirap tanggalin. Madikit siya. Dikit na dikit, parang sealant ba na. Yun yung iisa sa bakit mahirapan huminga yung tao na may hika. Pero bakit sa First Vita Plus, binabaklas niya? Lulusawin niya. Lulusawin niya, binabaklas niya, ilalabas talaga. Dahil po yan dito. Ito, colitis. Damo lang to sa amin eh. Pero ngayon gulay pala to. Ayan. So, pag-usapan natin, hika, ubo, sipon, pneumonia, bronchitis, tuberculosis, yan, TB. Yan, tuberculosis, almoranas, UTI, psoriasis, yung psoriasis, nasabi ng doktor, walang gamot. Ayan o, psoriasis, eczema, skin asthma, at saka diabetes. Meron pala siyang property na pagre-regulate ng ating blood sugar. Ano po ang isa sa dahilan kung bakit ang tao mataas ang sugar, sir? Sobra siyang kumakain ng kanin. Dagdagan pa ng soft drink. Kasi ang kanin kasi, ano yan siya? Carbohydrates. More on sugar. No? Sugar siya. Dagdagan pa ng soft drinks. No? Sa production ka ba sa ano? Company niya. Sa delivery ako. Sa delivery. Kasi nagtrabaho ako ng Coca-Cola 1996. Coca-Cola ko 5 years ako doon. Saan branch? Sa Cagayan de Oro. Okay. Nasa production ako. Kami isa ko sa nagbe-blend ng isa ko sa ano doon sa pag mix doon sa tangke.